kung bakit. Maraming dahilan. Sa sobrang galit o nais maghiganti dahil may hadlang sa anumang mahalagang inaasam. Negosyong pagkakapirahan, pwesto ng kapangyarihan o usapin ng pag-iibigan. Maraming dahilan para hilingin ang kamatayan ng kaalitan, pero dahil masakit sa ulo at dahil na rin sa sariling kaduwagan, hindi natin gagawin kaya may ibang tatrabaho na ating babayaran. Magkano bang literal na halaga ng isang buhay? 100,000? 150? 200,000? 300? Saan ba ito binabatay? Sa ari-arian o sweldong buwanan? Nang bibiktimahin kung gaano kahirap na lagakan ito ng bala, halimbawa, kung ilan ang kailangang lusutan ng mga gwardya, layo at distansya ng biktima. Mga kapatid, alam na alam yan ng mga taong ang hanap buhay ay ang kumitil ng buhay. At gaya rin ng pagbebenta ng laman, ang pagiging upahang mamamatay tao raw ay isa rin sa mga pinakamatatandang kumikitang kabuhayan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pero mga kapatid, sa ating kwento sa araw na ito na sinulat po ni Ginoong Orly Aquino, may isang tanong lamang. Paano kung ang inutusang patayin ay isang mamamatay tao rin? Mga kapatid, sa oras po na 10:08, dito po sa Sana Lourdes, simulan na natin para malaman natin kung ang mundo ba ay magkakanda bungi-bungi at mawawalan ng paningin sa kwentong mata sa mata, ngipin sa ngipin. Fredo, kapag lalakad ka uli, magsasama ka na ng mga bodyguard. Hindi na kailangan, Feli. Para may proteksyon ka. Sandali lang naman tayong dadalo sa wedding ng aanakin ko sa kasal. Habang papunta tayo rito sa simbahan, nakatanggap ka kamo ng death threat. Malamang nananakot lamang yun. Di nagpakilalang tumawag sa akin kaninang nasa bahay pa tayo. Paano kung totoong may nagbabanta sa buhay mo dahil may ibang mga tao, mga negosyante, mga politiko na nasasagasaan mong mga negosyo dahil sa tapat na pagtupad mo sa iyong tungkulin bilang barangay chairman? Huwag mo nang takutin ang sarili mo. Tara na sa loob ng simbahan. Fredo! Oh, bakit bigla kang tumigil sa paglakad? May motorsiklong biglang pumarada sa likuran natin. At naglabas ng baril yung nakaangkas sa likod ng rider. Ha? Tinutukan niya ako. Ang asawa ko! Binaril ang asawa ko! Tulong! Tulungan niyo ang asawa ko! Ano, Mando? Hired killer? Oo, Mrs. Buesa. Hard killer. Upahang mamamatay tao daw ang tumira sa barangay chairman na nabalitang pinatay kanina sa harap ng simbahan, na hindi nakilala at hindi nahuli. Kaya tinawagan kita. Malinis magtrabaho ang hired killer na yung pumatay sa barangay chairman. Pulido nga siya magtrabaho. Gaya niya ang ipinahanap ko sa'yo para magtrabaho sa akin. Para mawala sa landas kong tinuturing kong mortal kong kaaway na kumukumpetensya sa akin sa negosyo. Hahanapin ko ang hard killer, ma'am. Oo, kapag nalaman mo kung sino yon na malinis at pulidong magtrabaho, ipaalam mo agad sa akin. Okay, ma'am. Masusunod. At handa akong magbayad sa kanya ng malaki. Mabura lang sa mundo ang mortal kong kaaway. Josefa! Ha? Lino? Totoo ba ang narinig ko? May ipapapatay ka? May uupahan kang hard killer para pumatay ng kaaway mo?
Daria, mabuti gising ka. Talagang hindi ako natulog ng tanghali para mahintay ko ang pagdating mo, Marco. May pasalubong ako sa iyong pancit malabon na paborito mo. Hindi ako interesadong kumain ng pagkain dala mo na nakatas ng dugo ng ibang tao. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Inamin mo na sa akin ang maruming trabaho mo. Oo, umamin na ako sa'yo. Dahil isang kaibigan mo na nakakita ng magtrabaho ako nagsumbong sa'yo. At dahil pilit mong inalam kung saan ako kumuha ng malaking halagang ipinagpagamot ko sa'yo nung ma-stroke ka. Huwag mo akong gawing dahilan sa pagiging kriminal mo, ha? Kung hindi ako kumilos, kung hindi ako pikit matang tinanggap ang alok na trabaho ng isa kong kakilala, hindi ko sana naisalba ang buhay mo. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay. Huwag ka lang maging mamamatay tao. Shh! Ano ba? Yung bibig mo, Daria. Baka may kapitbahay tayo na makarinig sa'yo. Ikaw pa ba ang magpapahamak sa sariling asawa mo? Alam kong ikaw ang napabalitang pumatay sa isang barangay chairman kanina. Tumahimik ka na. Kung hindi lang ako na-stroke, kung hindi lang naparalisado ang ibabang bahagi ng katawan ko at natali ako sa silyang degulong, hindi ako papayag na magpatuloy ka sa marumi at nakakarim-harim na gawain mo. Sabing tumahimik ka na, Daria. Kapag may ibang taong nakarinig sa'yo at nakaalam ng mga ginagawa ko, madadagdagan na naman ang magiging biktima ko. Marco! Kesa mabilanggo ako, mapipilitan na naman ako magtrabaho bilang isang hard killer. Mapipilitan na naman akong pumatay. Josefa, huwag mo ituloy ang masamang balak mo. Sa bahay na ito, sa pamilya natin, ako ang nasusunod, Lino. Malaking kasalanan na magpapatay ka ng kapwa mo. Pinagpaguran ko sa pagnenegosyo ang gagastusin ko. Kaya wala kang pakialam ano man ang gawin ko. Dahil mula nang makasal tayo, ako na ang nagpalago ng kabuhayan natin at hindi ikaw na mulat sa pool umasa na lang sa abilidad ko. Josefa! Huwag mo akong kontrahin at lalong huwag mong ipapaalam kahit kanino ang balak ko. Kapag may ibang nakaalam na may ipapatumba kong tao, kahit asawa kita, matitikman mo ang galit ko. Hindi ko akalain. Pero malinaw ang narinig kong sinabi ni Itay kay Inay bago ko umalis sa aming bahay. Tumahimik ka na, Daria. Kapag may ibang taong nakarinig sa'yo at nakaalam ng ginagawa ko, madadagdagan na naman ang magiging biktima ko. Kaysa mabilanggo ako, mapipilitan na naman ako magtrabaho bilang isang hard killer. Mapipilitan na naman akong pumatay. Isa palang hired killer si Itay? Ano yung binubulong mo, Rio? Wala na to, wala. Naninibago ako sa'yo, Rio. Usap nga tayo habang naghihintay tayo sa order natin. Sa mahigit 3 buwan ng relasyon natin, kabisado ko masayahin ka, madaldal. Pero kanina pang sunduin kita sa inyo at hanggang narito na tayo sa resto na to, napansin ko ng tahimik ka. At natitigilan kang parang may malalim kang iniisip. Akala mo lang yun. Boyfriend mo ko. Kung may problema ka, ba't hindi mo sabihin sa akin? Baka makatulong ako sa'yo. Wala akong problema na to. Wala. Kung ang ibang tao na tutulungan ko, nalulutas ko ang kanilang problema dahil sa pagiging pulis ko. Ikaw pa kaya ang hindi ko matulungan? Hello? Hello, Marco. Marco Servo. Ito nga, sino to? Josefa. Mrs. Josefa Buesa, isang businesswoman. Bakit? Bakit ako tumawag sa'yo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipinahanap ko ang contact number mo dahil nabalitaan kong malinis at pulido kang magtrabaho bilang hired killer. Kaya may ipapatrabaho ako sa'yo. May ipapatumba ka sa akin? Meron. Sino? Sino itutumba ko?
ako. Kahit nag-iisa ako rito sa bahay, pipilitin kong makatayo. At pipilitin kong makalakad. Para magkaroon ako ng silbi. Nadulas ako. Mabubuwal ako. Inay! Ano ho yung bumagsak? Rio! Ay, ba't ho kayo nakahandusay sa sahig? Buti pala umuwi na ako. Teka, iuupo ko ho kayo sa wheelchair. Huwag mo akong alalayan, Rio. Hayaan mo ako. Inay! Gusto ko makalakad para magkaroon ako ng silbi. Ayokong manatiling in-hotel. Gusto ng Mrs. Jose Buesa na yun na magkita kami sa restaurant. Sa tapat ng gasolinahan na to. Alin kaya sa 3 restaurant na nandito ang meeting place namin. Tawagan ko nga muna ang bagong amo ko na yun. Parang namumukhaan ko ang babaeng palapit sa restaurant na to. Biglang napahinto sa paglakad at laki ang mga matang napatingin sa akin. Ikaw, namumukhaan kita. Ikaw ang nakaangkas sa motor na bumaril sa asawa ko. Nalala ko na. Siya yung kasama ng itinumbok kong barangay chairman sa harap na simbahan. Tulong! Huliin niyo pumatay sa asawa ko! Pulis! Pulis! Naloko na. May dumating na mobil ng pulis. Mga pulis! Huliin niyo ang kriminal na asawa ko! Ayun siya! Kailangan makasibad na. Hindi ako magpapahuli sa mga pulis. Kapag naabutan ako dito, papuputokan ko ang mga parak. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Hindi mo na dapat ako inalalayang makaupo sa wheelchair, Rio. Inay, hindi niyo pa ho kayang tumayo. Hindi niyo pa ho kayang lumakad. Kailangang kayanin ko. Dapat ako makatayo. Dapat ako makalakad. Para magkaroon ako ng silbi. Para makapaghanap buhay ako. Para tigilan na ng itay mo ang maruming trabaho niya. Huwag na ho kayong mamroblema, Inay. Bakit hindi ako mamroblema? Hindi ko mapakiusapan ng tatay mo na Wag na ho siyang maging hired killer. Ha? Alam mo na rin ang maruming trabaho ng itay mo? Oho, narinig ko ho nung minsang nagtalo kayo. Talagang ipagtatapat ko sa iyo ang mali at masamang ginagawa ng itay mo, Rio. Para matulungan mo akong makiusap sa kanya. Inay. Pakiusap, anak. Tulungan mo ako. Paliwanagan mo. Pakiusapan mo rin ang itay mo na huwag na siyang maging hired killer. Tigilan na niya ang pagiging upahang mamamatay tao bago pa siya mapahamak. Ha? Nato, nariyan ka pala. Kanina pa ako rito sa labas ng bahay niyo, Rio. Ang akala ko nakaalis ka na eh. Talagang paalis na ako kaninang ihatid kita sa labasan. Pero may nakalimutan ako ibigay sa'yo kaya nagbalik ako. At dumiretso na rito sa bahay niyo. Anong ibibigay mo sa akin? Itong natira natin pagkain sa restaurant na pinabalot ko. Salamat. May maipapasalubong ako sa inay ko. Rio? May sasabihin ka pa ba? Narinig ko ang pag-uusap niyo ng inay mo. Ha? Narinig mo? Hindi ko akalain. May masamang gawain ng itay mo. Kalimutan mo na yun, Nato. Paano ko makakalimutan yon? Ituring mong parang wala kang narinig. Labag sa batas ang ginagawa ng itay mo.
At isa akong alagad ng batas. Nato. May sinumpaan akong tungkulin at dapat kong gampanan ang tungkulin ko. Anong balak mo, Nato? Anong gagawin mo? Dadakpin mo ba ang itay ko? Hello? Ma'am Josefa Buesa. Nasa banyo ang asawa ko. Kaya sinagot ko na tong cellphone niya. Sino ba to? Tatawag na lang huli ako. Teka, ikaw ba si Marco? Marco Servo? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko na ang pangalan mo, nakausap ng asawa ko sa telepono. Ikaw ang hired killer na inaalok ni Josefa na magtrabaho sa kanya. Hindi ba? Ikaw ang uupahan ng asawa ko para pumatay sa isa niyang kaaway at kakumpetensya sa negosyo. Sir. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag mong gagawin ang pinatatrabaho sa iyo ng asawa ko. Huwag kang pumatay. Huwag, please! Nato, dito na lang tayo sa tabi ng kalye. Sige, Rio. Dito tayo mag-usap. Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa nalaman mong ginagawang trabaho ng itay ko. Rio... Niyaya kita rito sa malayo-layo sa bahay namin para hindi marinig ng inay ko ang pag-uusap natin. At para magkaintindihan tayo. Mula nang maging tayo, wala tayong hindi pinagkakaintindihan. Hindi mo sinagot ang tanong ko sa'yo kanina. Anong... Kung dadakpin mo ang itay ko. Yun ba? Sinabi ko na, Rio. May sinumpaan akong tungkulin na dapat kong gampanan. Huwag kang magkakamaling dakpin ang itay ko. Rio... Kapag dinakip mo si itay, kapag nabilanggo ang tatay ko dahil sa kagagawan mo, magkakalabuan tayo. Magkakasira tayo. Itay, buti ho dumating na kayo. May pagkakagastosan ka na naman ba sa pag-aaral mo, Rio? Wala ho. Kung meron, sabihin mo lang. Gagawan ko ng paraan. Alam ko naman ho na desidido kayong mapagtapos ako sa pag-aaral. Talaga. Dahil ayoko matulad ka sa amin ng inay mo na walang natapos na mataas na pinag-aralan. Kaya mahirap ang buhay. Tara na sa loob para magmerienda tayo ng inay mo. Masarap tong binili kong merienda natin. Mamaya na ho tayo pumasok sa bahay. Dito na ho muna tayo mag-usap sa labas at may importante akong sasabihin sa inyo. May sasabihin na rin ako sa inyo ng nanay mo. Itay, mag-ingat ho kayo kay Nato. Ba't ako mag-iingat sa boyfriend mong pulis? Alam na ho niya ang trabaho niyong labag sa batas. Ano? Paano? Kung ako lang ho, naiintindihan ko kayo. Rio. Wala ho kayong problema sa akin. Kung ako ho ang nasa katayuan nyo, baka gawin ko rin ho ang ginawa nyo para maisalba ang buhay ni inay nung ma-stroke siya. Para makapag-aral ako at para hindi mamatay sa gutom ang pamilya natin. Salamat, anak. Naintindihan mo ako. Delikado ho ang trabaho nyo, itay. Kaya mag-ingat ho kayo para hindi kayo mapahamak. Hindi ako mapapahamak. Nung niyakap ko ang marumi at peligrosong trabaho ko bilang hard killer, may sinusunod na akong patakaran. Itay. Huwag lamang akong madisgrasya, Rio. Hindi na baling ako ang makadisgrasya. Ma'am Josefa, umiwas akong mapahamak kaya dito ko na ginustong mag-usap tayo sa gilid ng highway. Naiintindihan kita, Marco. Kaya matapos mo akong tawagan na parito ako gaya ng gusto mo. Nagiging mainit ng kasi ako sa mata ng mga otoridad eh. At nagiging peligroso para sa akin ang lugar na tinitirhan namin ng pamilya ko. Kaya bala ko sanang lumipat kami ng matitirhan. Kaya maglalambing sana ako sa inyo, ma'am. Sabihin mo, Marco. Pwede ba akong humingi ng down payment sa pinapatrabaho niyo sa akin? Down payment?
Magkano? Akala ko sinong lumapit sa akin habang naglilinis ako ng motor ko eh. Ikaw pala na to. Nakikita ko nga ho nakaparada rito ang motor niyo, Mang Marco. Kaya nalaman ko agad na sa lugar na ito kayo lumipat na mag-anak. Alam ko namang malalaman mo to dahil kay Rio. Pero wala rito ang anak ko. Pumasok sa eskwela. Hindi ho si Rio ang sadya ko. At sino ang sadya mo? Ako? Mang Marco. Nato, karelasyon ka ng anak ko. Hindi tayo talo. Naparito ho ako para makiusap sa inyo. Huwag mo akong tatablahin. Para rin ho sa kabutihan nyo. Pinabalaan kita. Tigilan nyo na ho ang maruming trabaho nyo. Huwag kang magkakamaling tablahin at takpin ako nato. May kalalagyan ka sa akin. Mang Marco, pakiusap ho. Sundin nyo ako para rin sa kabutihan nyo. Bago kayo mapahamak. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi ho. Pinaaaalalahanan ko lang ho kayo dahil sa trabaho nyo mga nganib ang buhay nyo. Sa inyo magiging biktima at mag-isa nagpapatrabaho sa inyo. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Kayo rin ho ang inaalala ko. Pwede bang tigilan mo na ako? Walang pulis-pulis sa akin. Pero Mang Marco, Kaysa madakip ako at mabilanggo na to, handa akong pumatay at mamatay. Daria, masama na naman ba ang pakiramdam mo? Hindi, Marco. Bakit pagpasok ko rito sa bahay napapailing ka? Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Nato sa labas kanina bago siya umalis. At bago ka pumasok rito sa bahay. Huwag mong intindihin yun. Marco, tama si Nato. Dahil sa maruming trabaho mo, manganganib ang buhay mo. Sa iyong magiging biktima at maging sa nagpapatrabaho sa iyo. Ako ang nakakaalam ng dapat kong gawin, Daria. Hindi ikaw. Hindi si Nato o ang kahit na sino. Magbago ka na, Marco. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nag-aaksaya ka lang ng luha mo. Kung ayaw mo akong pakinggan, kung ayaw mong sundin ang sinasabi ko na para sa ikabubuti mo, idamay mo na ako sa mga nagiging biktima mo. Daria. Gugustuhin ko pang mamatay na kaysa makita kang patuloy na nagpapakasama. Kaysa makita kong madisgrasya ka. Kaya kung ayaw mong tigilan ang pagiging hired killer, patayin mo na ako para matahimik na ako. Ibilang mo na ako sa mga naging biktima mo. Patayin mo na ako, Marco! Patayin mo na ako! sana magbago na si Mang Marco para wala akong maging problema sa kanya. Kay Rio, walang kamalay-malay si Mang Marco na pag-alis pa lang niya ng bahay nila kanina. Palihim ko na siyang sinundan at minatyagan. Kahit saan siya magpunta, susundan ko siya. Hindi ako masyadong didikit sa motorsiklo niya para hindi niya mapuna ang motor ko pag may menor ako. Pero hindi ko hiwalayan ng tingin si Mang Marco. Para kung sakaling magawa ko ang dapat kong gawin bilang isang alagad ng batas. Pero una sa lahat, hanggat magagawa ko, ililigtas ko ang bibiktimahin ni Mang Marco at ililigtas ko rin ang buhay ng heart killer. Palibhasa paralisado ang kalahating katawan ni Daria kaya masyado siyang emosyonal eh. Masyado siyang nervyosa at madrama. Naaalala ko pa ang mga sinabi niya. Gugustuhin ko pang mamatay na kaysa makita kang patuloy na nagpapakasama.
kaysa makita kitang napahamak. Kaya kung ayaw mong tigilan ang pagiging hired killer, idamay mo na ako sa iyong mga biktima. Patayin mo na ako para matahimik na ako. Patayin mo na ako, Marco. Patayin mo na ako. Kapag sinunod ko ang pakiusap ni Daria, kapag tumigil ako sa maruming trabaho ko, ewan ko lang kung hindi lalong lumubha ang sakit niya. Kung makapagtapos pa sa pag-aaral ang nag-iisa naming anak, at kung hindi mamatay sa gutom kaming pamilya. Lumabas na sa building ng kanyang opisina si Mr. Albert Vital, ang kaaway at kakumpetensya sa negosyo ni Mrs. Buesa, ang businessman na pinapatrabaho sa akin ng bago kong amo. Hindi na sayang ang pagpunta ko rito. Kahit saan magpunta si Mr. Vidal, pupuntutan ko siya. At kapag nakatsyempo ako, magtatrabaho na ako. Tutumpa ko na. Itutumba ko na ang bago kong biktima. Bakit ka napapailing, Lino? Alam ko, Josefa. Nakipagkita ka sa kausap mo sa telepono. Hindi na ako magkakaila o aamin sa'yo. Dahil ugali mo ng lihim na makinig kapag may kausap ako sa telepono ko. Gusto ko kasing pagmalasakitan ka. Paalalahanan, pigilan sa mali at masamang gagawin mo. Sinabi ko na sa'yo, tama o mali ang gagawin ko, mabuti o masama, wala kang pakialam. Ikaw rin ang inaalala Ang ko. sarili mo ang alalahanin mo. Josefa, nalalabuan ka. At kapag hindi ako nakapagtimpilino, hindi sa mesa, sa mukha mo dadapo ang kamay ko. Buwisit ka! Josefa, pakinggan mo ang sinasabi ko. Linawin mo ang isip mo. Huwag mo ituloy na magpapapatay ng ibang tao dahil baka mismo ang herd killer na inutusan mo ang magpahamak sa'yo. Hindi mangyayari yan, Lino. Ako ang magpapahamak, hindi ako ang mapapahamak. Sisiguruduhin ko yan. Josefa! Tao po! Aling Daria! Tuloy ka na to. Bukas yung pinto. Maupo ka. Maraming salamat ho. Hindi kita maipaghanda ng merienda. Ay, nako. Pasensya na. Okay lang ho yun. Wala akong problema. Nag-iisa kasi ako rito sa bahay ngayon. Alam ko ho. Nasa eskwela si Rio at si Mang Marco. Ay, Nato. Alam kong alam mo na ang maruming trabaho ng asawa ko. Pinakiusapan ko si Mang Marco. Pero desidido pa rin ho siyang ipagpatuloy ang kanyang pagiging hired killer. Paano mo? Alam ko ho dahil palihim ko ho siyang sinubaybayan at minatsagan kanina. Wala ho siyang kamalay-malay na nakasunod ang motor ko sa motorsiklo niya. Iniwan ko lang ho siya nang lubayan niya ang pagbuntot sa taong target niyang biktimahin. Nang pumasok yun sa presinto. Nato, pinakiusapan ko rin ang asawa ko. Halos lumuhod na ako sa pakiusap at pagmamakaawa sa kanya pero matikas ang loob niya. Nalalabuhan ho ng pag-iisip si Mang Marco. Katwiran niya, hindi kami mabubuhay na pamilya kung hihinto siya sa pagiging hired killer. Aling Daria. Kaya sa'yo ako makikiusap, Nato. Sa'yo ako magmamakaawa. Naiintindihan ko na may tungkulin kang dapat mong gampanan bilang isang alagad ng batas. Pero pwede ba hanggat maaari, dakpin mo ng buhay ang asawa ko? Aling Daria. Kahit nalalabuan ang pag-iisip si Marco, kahit naliligaw siya ng landas, kahit gaano kasama ang trabaho niya, ayokong mapahamak siya. Mahal ko pa rin ang asawa ko. Mahal na mahal ko pa rin siya. Uminom
ka rin, Marco. Iisa ang dahilan kaya naparito ako sa safe house mo, Mama Josefa. Huwag kang mag-alala, Marco. Dadagdagan ko ang naibigay ko ng down payment sa'yo. Basta siguruhin mo lang at huwag mo nang patagalin ang trabaho mo bilang hired killer. Sa lalong madaling panahon, itumba mo na ang kaaway at kakumpetensya ko sa negosyo na si Albert Vital. Masusunod ang utos mo, Mrs. Buesa. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang kabuuang bayad sa pinapatrabaho mo sa akin. Dahil sa laki ng halagang inalok mo sa akin, buburahin ko na sa mundo ang kaaway at kakumpetensya mo sa negosyo. Pagkakataong to, wala na ako magiging problema sa iyo, Mr. Albert Vital. Di gaya ng huli kitang sinundan na dumiretso ko sa presinto para magpa-blatter. Dahil man nag-death sa'yo at kaya dumistansya ako sa'yo noon. Ngayon, nasabi ng CQ sa building na pinagtanungan ko na may schedule ka raw makipag-meeting sa isa mong kliyente. Bubuntutan uli kita. Sisiguruhin kong hindi ka na makakarating sa kliyente mo. Overtaken kita. Ngayon nakatapat sa akin yung sasakyang minamaneho mo. Mamatay ka na, Mr. Albert Vital! Mamatay ka na! Ba't pinatay mo radyo nitong motorsiklo mo, Nato? At bigla pa tayong pumarada rito sa tabing kalsada. Bumaba ka muna rito sa motor ko, Rio. Bakit? Malapit lang dito ang pinangyarihan ng narinig nating binalita sa radyo. Napag-ambush siya driver ng kotse ng isang nakamotorsiklo. Nato, ihatid mo na ako sa amin. Mamaya na kita ihahatid sa inyo. Re-responde muna ako sa pinangyarihan ng krimen. Baka mabutan ko pa ang kriminal. Nato! Hindi kita maaaring isama dahil baka ka madiskrasya. Nagawa ko ng trabaho. Sigurado kong hindi na humihinga si Mr. Albert Vital. Kailangan ko makalayo rito. Ang motorsiklo ni Nato nasa kabilang kalsada. Nakasalubong ko. Nagpabuhelta agad siya sa intersection. Malamang para habulin ako. Para takpin ako. Sinabi ko na sa'yo, Nato! Walang pulis-pulis sa akin! Bago pa makalapit sa akin, puputukan na kita! Hindi ako maaaring magkamali. Si Mang Marco ang sakay ng motor na yon. Nanday ni Rio nagpaputok sa akin bago tumakas. Buti na lamang hindi ako nanggip ng bala. Pero kahit natakasan ako ni Mang Marco, alam ko na kung saan ko siya masusundan. Alam ko kung saan ko matatagpuan ang hired killer. Rio, nakauwi ko na pala. Kararating ko lang ho. Pumasok na ho kayo agad sa loob. Sandali. Ayusin ko lang itong motor ko. Ako na ho bahala. Pumasok na ho kayo agad at baka may pulis na makasunod sa inyo. Alam mong... Narinig ko ho sa radyo na may isang nakakotseng inambush ng nakamotor. Ako nga yun. Magtago na ho kayo. Malamang nasundan ako ni Nato. Ako na ho bahala sa kanya. Hindi, Rio.
Ako nang bahala sa boyfriend mong pulis. Itay! Kapag nagpilit siyang takpin ako nang bahala sa kanya. Mapapabilang siya sa mga biktima ko. Rio, mabuti narito ka na sa inyo. Kararating ko lang dito. Sinalubong kita agad nang makita ko ang motor mo dahil... Dahil nasa inyo ang itay mo. Hindi ka dapat naparito. Ang itay mo nag-ambush sa isang negosyante. Sumakay ka na lang uli sa motor mo, Nato, at umalis ka na. May tungkulin ako na dapat gampanan. Hindi papahuli sa'yo ng buhay ang itay ko. Kapag hindi ka umalis, malamang magkamatayan kayo. Hindi ako natatakot sa tatay mo. Hindi ka natatakot na mawala ako sa buhay mo? Rio, mahal kita. Mahal na mahal. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Habang buhay akong uusigin ng aking buti at hindi ako matatahimik kapag hindi ko ginampanan ang tungkulin ko. Kapag hindi ko dinakip si Mang Marco, para na rin nakiisa ako sa kanyang maruming gawain. Pasensya na talaga, Rio. Kung hindi mo mapapalampas ang kasalanan ng itay ko, kung magpipilit kang hulihin siya, dadakpin ko siya. Mangyari na ang mangyayari. unahin mo nang barilin ako. Rio. Dahil hindi kita mapapatawad. Gugustuhin ko pang mauna akong mamatay kaysa masaksihan kong ikaw mismo ang pumatay sa sarili kong ama. Kaya magdadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo makanti ang tatay ko. Rio naman. Ano pang hinihintay mo na to? Barilin mo na ako! Patayin mo na ako! Sige, Josefa. Magsaya ka. Magdiwang ka dahil nangyari na ang gusto mo. Tumigil ka nga, Lino. Kahit hindi mo aminin, natitiyak kong ikaw ang may kagagawan. Ikaw ang nag-uutos sa herd killer na pumatay sa negosyanteng si Albert Vital. Sabing tumigil ka! Kapag hindi mo pa itinikom ang bibig mo. Ayan o, Josefa! Sasaktan mo ako? Bakit hindi mo gawin? Tutal, sa buong panahon ng pagsasama natin, naging napakagaan ang kamay mo sa akin. Palibhasa, ikaw ang nag-aakyat ng pera sa pamamahay na to. Sige, saktan mo ako! Mas gugustuhin ko pang paulit-ulit mo akong saktan dahil ang sakit ng katawan ay mapapawi. Makakalimutan ko. Pero kailanman hindi mabubura sa isip ko, sa dibdib ko, ang iba yung kirot ng iyong pagiging mamamatay tao! Asawa mo lang ako. Hindi ako ang nagkasala. Pero hindi na ako makakain. Hindi na ako makatulog. Hindi na ako matahimik! Nakukonsensya na ako dahil nagkaroon ako ng asawang dahil lang sa paghahangad makaman lang sa lapi na atim nang magpapatay ng kapwa-tao! Lino. Ewan ko kung patatahimikin ka ng iyong buti, Josefa. Ewan ko kung makakaligtas ka sa nagbabantang parusa o karma sa iyo dahil sa napakalaking pagkakasalang ginawa mo. Sisiguruhin ko sa'yo, Lino, na hindi mangyayari sa akin ang mga sinasabi mo. Saan ka pupunta? Sisiguruhin kong hindi ako mapaparusahan at hindi ako makakarma! Josefa, kanina pa ako naghihintay sa'yo sa gilid ng highway na to. Inaasahan ko namang daratnan kita rito, Marco. Nitumba ko na si Mr. Vital. Kaya nga ibibigay ko ng balanse ko sa trabaho mo. Eto, narito sa sobre. Salamat. Hindi mo na ba bibilangin? Hindi na. Tiwala ako sa'yo. Basta gaya ng napagkasunduan natin. Ngayon kumpleto na ang bayad mo sa naging trabaho ko.
Ito na ang ating magiging huling pagkikita. Ito na talagang magiging huling araw mo, Marco. Ma'am Josefa. Dahil babaunan ko ng bala ang katawan mo. Traitor ka! Mrs. Buesa! Malas mo nagtiwala ka sa akin, Marco. Sa gaya kong sigurista, wais at hindi papayag na dumating ang araw na ikaw ang magpahamak sa akin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Hindi mangyayari yan. Ngayon pa lang, titiyakin ko na ang katapusan mo. May dumating na police mobile sa kabilang kalye ng highway. Hindi ako papayag manakit ng mga polis. Tatakasan ko mga otoridad. Mangyari nang mangyari. Ano, Rio? Nabaril ang itay mo? Oo, inay. Yun ho ang itinawag sa akin ni Nato, kaya umuwi ho agad ako para ipaalam sa inyo. Bago ako sumugod sa ospital na pinagdalhan kay itay ng mga polis. Nangyari nang inaakala ko. Ang paalala ko sa tatay mo. Inay. Nakiusap ako sa kanya. Nagmakaawa para tigilan na niya ang maruming trabaho niya. Para magbagong buhay na siya. Pero hindi siya nakinig sa akin. Ginawa pa rin niya ang gusto niya. Tinrabaho pa rin niya. Malamang na siya ang nagtumba sa lalaking negosyante na napabalita ang inambush ng nakamotor. Lalakad na ho ako, inay. Sasama ako, Dario. Mahirap ho sa kalagayan niyo na sumama sa akin sa ospital. Gusto ko rin makita ang kalagayan ng tatay mo. Kailangan magmadali ho ako. Baka hindi ko na ho abot ang buhay si itay. Rio, buti dumating ka na. Ang itay ko. Wala pa rin siyang malay. Pero sabi ng nurse, kahit wala pa raw malay ang itay mo, ooperahan na siya pagdating ng doktor na tinawagan para mag-opera sa kanya. Para matanggal ang bala sa katawan niya. Nabaril ang itay ko? Oo, Rio. Ikaw ba ang... Hindi ako ang nakabaril sa tatay mo. Sugatan na siya at nakahandusay sa gilid ng highway nang datnan namin siya ng aking mga kasama. Sayang nga lamang at nakatakas ang sospek. Hindi namin nahulit, hindi nakilalang bumaril sa itay mo. Makikilala mo siya, Nato. Ha? Salamat, nagkamalay na si Mang Marco. Itay. Rio, anak. Kunin mo sa bulsa ng jacket ko ang cellphone. Ang cellphone niyo? Oo. Para malaman ni Nato kung sino ang nagtangkang pumatay sa akin. Lino, hindi tayo yayaman kung hindi ako tuso at may utak. Ang problema, Josefa, kinabit mo yung talino sa mali. Sa masama. Ikaw ang lagi na lamang kumukontra sa akin. Ang maling ginagawa mo ang kinukontra ko. Nakikinabang ka rin naman sa bunga ng katalinuhan at katusuhan ko. Nagbubuhay mayaman ka dahil sa akin. Kung hindi lang ayoko magkaroon ng broken family, matagal na ako humiwalay sa'yo. Dahil mahirap. Parang hindi kaya ng konsensya kung patuloy na makisama sa isang taong walang pagpapahalaga sa buhay ng kanyang kapwa. Kung hindi ka makatagal sa pakikisama sa akin, lumayas ka! Hindi kita kailangan! Mabubuhay ako nang wala ka! Ikaw rin ang inaalala ko. Kung may gaya ko nagpapaalala sa'yo para hindi ka tuluyang mapasama, nagagawa mo pa rin ang mga kamalian mo. Paano pa kaya kung wala ako sa buhay mo? Kahit magsulo ko sa buhay, walang masamang mangyayari sa akin. Wala, Lino. Dahil alam ko ang lahat ng dapat kong gawin at kayang-kaya kong lusutan anuman ang gawin kong krimen. Mrs. Josefa Buesa, hindi mo malulusutan ng batas. Nagsasayang ka lang ng oras sa pagpunta rito sa aking pribadong opisina, PO3 Renato Paredes.
Pananagutan mo ang ginawa mong pagbaril kay Marco Servo at ang pagpapapatay mo sa kapwa mo negosyante na si Albert Vital. Wala kang katibayan na meron akong binaril at ipinapatay. Mayroon. Hindi mo ako malalansi, PO3. Tigilan mo ang paratang mo sa aking walang sapat na basehan. At baka ikaw pa ang aking kasuhan. Baka ikaw pa ang ipakulong ko. Teka, ba't naglabas ka ng cellphone? Manood ka, Mrs. Buesa. Manood ka mabuti sa video. Huwag kang mag-alala, Marco. Dadagdagan ko ang naibigay ko ng down payment sa'yo. Basta siguruhin mo lang at huwag mo nang patagalin ang trabaho mo bilang hired killer. Sa lalong madaling panahon, itumba mo na ang kaaway at kakumpetensya ko sa negosyo na si Albert Vital. Susunod ang utos mo, Mrs. Buesa. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang kabuuang bayad sa pinapatrabaho mo sa akin. Dahil sa laki ng halagang inalok mo sa akin, buburahin ko sa mundo ang kaaway at kakumpetensya mo sa negosyo. PO3. Maliwanag ang kuha ng video sa'yo, Mrs. Buesa. Habang kausap mo ang hard killer na si Marco Servo. Paano? Lingid sa'yo. Walang tiwala sa'yo si Mang Marco. Kaya palihim siya nag-set ng cellphone sa bulsa ng kanyang jacket para makunan kanya ng video. Para may matibay siyang ebidensya sakaling traidorin niyo siya. Hindi. Naoperahan na si Mang Marco at ligtas na sa peligro. At siya, Mrs. Buesa, ang hard killer na trinaitor mo. Siya mismo ang magiging star witness laban sa'yo. Marco, salamat. Ligtas ka na sa peligro at nakalabas ka na sa ospital. Umuwi lang ako rito sa atin para humingi ng tawad sa'yo, Daria. Patawarin mo sana ako. Napatawad na kita. Alam ko naman kung gaano mo ako kamahal. Marco. Nabulag lamang ako ng labis na pagkalito at sobrang pag-aalala. Sa kalagayan mo nung ma-stroke ka. Sa pag-aalala kong hindi ko mapagtapos sa pag-aaral ang ating anak. Sa kahirapan natin. At sa takot kong mamatay tayo sa gutom. Kaya pikit mata kong niyakap ang pagiging mamamatay tao na pinagsisisihan ko na ngayon. Ang mahalaga, Marco, nakilala mo na ang iyong pagkakamali. Pinagsisisihan mo yun at handa ka ng magbagong buhay. Huli na, Daria. Sa dami ng naging kasalanan ko, na mga krimeng nagawa ko, gaya ni Mrs. Josepa Buesa, makukulong rin ako at mapaparusahan ng batas dahil sa aking pagiging hard killer.